Ano ang PPST? Ang 7 domain ng Philippine Professional Standards for Teachers o PPST ay gabay sa mga kakayahan at pamantayan ng mga guro sa Pilipinas para sa pagsusuri at pagpapabuti ng kanilang pagganap at profesional na pag-unlad. Gusto niyo bang malaman kung ano ito? Tara, pag-usapan natin. Magandang buhay! Narito tayo upang pag-usapan ang usaping guro, kung saan pag-uusapan natin ang mahalagang konsepto sa pagtuturo. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang unang domain ng PPST na kinapapalooban ng dalawang mahalagang bagay, ang content knowledge at pedagogy. Ano nga ba ang mga ito? Halina't simulan na natin! Una, content knowledge. Ito ang kaalaman ng guro sa kanyang asignatura o subject na itinuturo. Halimbawa, kung nagtuturo ka ng Filipino, dapat alam mo ang panitikan at gramatika at iba pang mga mahalagang konsepto ng mga ito. Pangalawa, pedagogy. Ang pedagogy ay ang paraan ng pagtuturo. Paano mo ba ipaliliwanag ang isang aralin? Anong estratehiya ang gagamitin mo para maintindihan ng mga mag-aaral ang iyong itinuturo? Pagtatalakay ba, pangkatang gawain o sasamahan mo ng mga laro upang mas maging aktibo ang klase? Kaya mga kapaguro, hindi lang sapat ang kaalaman ng guro sa nilalaman ng paksa, kundi mahalaga rin ang mga estratehiyang kanyang gagamitin sa pagtuturo nito. Ngayon ay ating pag-uusapan ang ikalawang domain na tinatawag na learning environment. Ang learning environment ay isang mahalagang bahagi ng ating propesyon bilang isang guro, sapagkat dito nakatuon ang ating kakayahan sa paglikha ng isang kapaligirang magpapalago sa pagkatuto ng bawat mag-aaral. Bilang isang guro, tungkulin nating tiyakin na ang silid-aralan ay ligtas, maayos at nakatutugon sa pangangailangan ng bawat mag-aaral. Hindi sapat na tayo ay nagtuturo lamang. Kailangang tiyakin din nating may respeto, malasakit at pagtanggap sa bawat isa. Sa Bautista National High School, pinahalagaan ang pagtanggap at suporta sa bawat mag-aaral. Sa silid-aralan, kapansin-pansin ang estratehiyang pagpapangkat ng guro sa simula ng klase upang itaguyod ang pagkakaisa at pagtutulungan. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng pantay-pantay na oportunidad ang bawat mag-aaral anuman ang taas ng kanilang kakayahan, kahit sila man ay mahusay o nangangailangan pa ng gabay. Lahat ay nabibigyan ng pagkakataong matuto at maramdaman na sila ay mahalagang bahagi ng pangkat at ng buong klase. Dapat nating tandaan na ang isang mahusay na guro ay hindi lamang mahusay magturo, kundi mahusay ding bumuo ng isang kapaligirang magpapalago sa puso at isipan ng bawat mag-aaral. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang ikatlong domain, diversity of learners. Tumutukoy ito sa tungkulin ng guro na kilalanin at igalang ang iba't ibang katangian ng mag-aaral, mula sa antas ng kakayahan, pinagmulan, estilo ng pagkatuto hanggang sa kanilang emosyonal at sosyal na kalagayan. Layunin nitong matiyak ang makabuluhan at inklusibong edukasyon. Sa Bautista National High School, pinahahalagahan ang pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral. Sa klase, binibigyan ng pagkakataon ng lahat na makibahagi ayon sa paraang komportable sila. May mga estudyanteng aktibo, samantalang ang iba ay nangangailangan ng dagdag na suporta. Sa tulong ng malinaw na paliwanag at pag-uulit, sinisiguro ng mga guro na walang mapag-iiwanan. Ang ganitong pamamaraan ay nagpapalalim hindi lamang sa pagkatuto ng bawat isa, kundi pati na rin sa pagtanggap at paggalang sa kanilang pagkakaiba. Ang pagkakaiba-iba ay hindi hadlang sa pagkatuto. Bagkus, ito'y gabay sa makatao at makabuluhang pagtuturo. Natapos na natin ang tatlong domain.
Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang ikaapat, ang curriculum planning. Ang curriculum planning ay isang proseso ng pagpapasya kung ano ang kailangang matutuhan ng mga mag-aaral at kung paano maisasakatuparan ang mga layuning ito sa pamamagitan ng teaching-learning situation. At kung ang mga layunin at paraang ito ay parehong angkop at epektibo sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang pagpaplano ng curriculum din ay proseso ng pangangalap, pagsasaayos, pagpili, pagbabalanse at pagsasama-sama ng mamahalagang impormasyon mula sa iba't ibang sanggunian upang makabuo ng mga karanasang makatutulong sa mga mag-aaral na makamit ang mga layunin ng isang curriculum. Sa Bautista National High School, epektibong naipatutupad ang curriculum ayon sa pambansang pamantayan. Ang pagsunod dito ay bahagi ng isang lifelong learning process na tinatawag. Hindi lang para sa mga estudyante, kundi pati na rin sa mga guro, profesional at sa buong komunidad. Sa huli, ang tagumpay ng curriculum ay nasusukat hindi lang sa natutuhan, kundi sa kalidad ng pagtutulungan ng buong edukasyonal na komunidad tungo sa makabuluhang pagkatuto para sa lahat. Hindi natatapos sa talakayan ang pagtuturo. Kailangan din ng mga aktibidad na sumusukat sa natutuhan. Ito ang tatalakayin natin sa ikalimang domain, ang assessment and reporting. Sa Bautista National High School, ang assessment ay higit pa sa pagsusulit. Ginagamitan ito ng written works, performance tasks at quarterly exams upang masukat ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa mga gawaing tulad ng proyekto at role-playing, na ipapakita nila ang natutuhan sa makabuluhang paraan. Pagkatapos ng bawat quarter, may report card at malinong na feedback para sa mga magulang at estudyante. Hindi lang marka ang mahalaga, kundi ang progreso. Sa PSU, mas malalim ang paraan ng pagsusuri. May exams, case studies, research papers, reflection essays, at community engagement. Ang reporting ay akademiko, class standing, midterms, finals at projects. Regular din ang feedback upang magabayan ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Ang assessment at reporting ay mahalagang bahagi ng edukasyon upang masigurong natututo, sumusulong at handa ang bawat mag-aaral. Sa BNHS at PSU Bayambang, malinaw na hindi lang grado ang layunin, kundi ang pagbibigay ng direksyon at suporta sa bawat estudyante. Pag-usapan naman natin ang ika-6 na domain, ang community linkages and professional engagement. Ang community linkages and professional engagement ay tumutukoy sa aktibong ugnayan at pakikipagtulungan sa pagitan ng mga guro at mas malawak na komunidad, kabilang ang pamilya, lokal na organisasyon at iba pang stakeholders. Sa PSU Bayambang Campus at Bautista National High School, bukas ang komunikasyon sa pagitan ng paaralan at komunidad na nagpapalalim sa suporta ng mga magulang sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang mga ugnayang ito ay makatutulong upang mapahusay ang bisa, kahalagahan at pagpapanatili ng mga gawain ng mga profesional sa pamamagitan ng pag-aangkop ng mga ito sa pangangailangan at pagpapahalaga ng komunidad. Kapag may matatag na ugnayan sa pagitan ng paaralan at komunidad, nagbubunga ito ng mas mahusay na paghahatid ng serbisyo, mas mataas na tiwala, mas matinding pananagutan at pangmatagalang epekto sa lipunan. Dumako tayo ngayon sa ikahuling domain ng Philippine Professional Standards for Teacher, ang Personal Growth and Professional Development. Nakatuon ito sa patuloy na pagkatuto at pagsasanay ng guro upang mapabuti ang kalidad ng kanyang pagtuturo at edukasyon ng mga mag-aaral. Ang personal growth ay tumutukoy sa pansariling pag-unlad ng guro, pagpapalalim ng kaalaman, pagpapahusay ng kasanayan, at paglinang ng positibong disposisyon tulad ng disiplina at malasakit. Samantala, ang professional development ay ang pagpapalawak ng karanasan at kasanayan sa propesyon. Kasama rito ang mga seminar, workshops, at paggamit ng makapagong teknolohiya bilang suporta sa epektibong pagtuturo.
Sa Bautista National High School, naisasabuhay ang domain na ito sa pamamagitan ng mga makabago at mabisang estratehiya sa pagtuturo. Pinagyayaman ng mga guro ang kasanayan ng mga mag-aaral gamit ang interactive tools, online resources, at ang pag-uugnay ng mga leksyon sa tunay na buhay. Sa kabuuan, ang personal at professional development ng guro ay pundasyon ng dekalidad na edukasyon. Ang gurong patuloy na natututo ay siyang susi sa paghubog ng makatao, makabago at makabuluhang pagkatuto para sa bawat mag-aaral. At yan ang kabuuang talakayan tungkol sa 7 domain ng Philippine Professional Standards for Teachers. Sa bawat domain, ating naunawaan na ang pagiging isang epektibong guro ay higit pa sa pagtuturo. Ito ay isang patuloy na pagkatuto, pagmamalasakit at paglilingkod. Naway magsilbi ito ang gabay sa ating profesional na pag-unlad at inspirasyon upang patuloy nating pag-usayin ang ating gampanin sa paghubog ng kinabukasan Kabataan. Hanggang sa muli! Paalam!